kababayan, Epifanio Labrador nagmamakawa at nakiusap sa TRICOM na wag na sana nilang pansinin itong si Congressman Marcolita. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na vlogger na si Epifanio Labrador. Ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang mga kababayan, itong si Epifanio Labrador ay nagmamakahawa sa TRICOM at nakiusap na wag na sanang pansinin itong si Congressman Marcolita at wag na siyang ipatawag. Kunwari lang mga kababayan, ang tapang ng kanyang pananalita, pero sa kaloob-looban niya, nanginginig na siya sa takot. Dahil nga, pag halimbawa talaga hindi siya sumipot sa ginawang pagpapatawag sa kanya ng TRICOM, ay talagang maging wanted siya. Alam nyo naman, yung TRICOM na yan, yung mga congressman na yan, pag mayroong hindi sumisipot, dito nila mapapatunayan itong mga congressman na ito, na hindi lang para sa mga DDS vlogger yung kanilang ginagawa, yung kanilang punterya. Ito talagang ipapatawag. Pag pinatawag ito, kailangan yung iba din ipapatawag din. Katulad nitong si Mike Abby, mamaya may gagawin tayong isang reaction video tungkol kay Mike Abby at talagang napakasinungaling din ito. Balik tayo kay Epifanio Labrador. Itong si Epifanio Labrador, nagkukunwari na lang talaga itong matapang. Akala mo, tapang ng kanyang panalita. Ay, ito, gano siya. Huwag niya na pansinin yan si Congressman Marcolita. Dahil nga, ganito, kayo ang iniidolo ko. Ang kaya lang ni Congressman Marcolita ay yung mga maliliit na tao. Yung mga mahirap katulad ko. Ang akala ko ba, tumatanggap ka ng 80,000 araw-araw. Pinagyayabang mo yan. Di ba? Pinagyayabang mo yan sa vlog mo. Nagbibilang ka pa nga ng pera, sabi mo, tumatanggap ako ng 80,000, hindi bumababa sa 80,000 araw-araw mula sa aking mga taga-suporta. O, tapos ngayon, sabihin mo, isa kang mahirap. Mayaman ka, Epifanio. Huwag kang magsinungaling. Sinungaling ka talaga. Ibig sabihin, mayaman ka, 80,000 araw-araw. Pag i-times mo yan, mga kababayan, sa loob ng isang buwan, parang mayroon kang nasa 2 million mahigit sa isang buwan. Biruin mo ba naman yan? 2 milyon sa isang buwan, Epifanio Labrador. Kaya yung kasinungalingan mo, huwag mong ipagkalat dito sa social media. Dahil hindi lang ikaw yung tao. Ikaw nga, wala kang utak, tapos makagawa ka ng ganyang kasinungalingan. Paano pa kaya yung mga nanonood sa'yo na mga matatalino? Kung siguro, kung sa mga sumusuporta sa'yo, kaya mong bilugin yung kailang mga ulo, kaya mong utuin, huwag kami. Tapos ngayon, magmakaawa ka na huwag nang pansinin itong si Congressman Marcolita. Dahil nga, ito ay umaabuso sa kanyang posisyon, sa kanyang pagka-congressman. Paano naman yung ginagawa ng TRICOM na yan? Baka hindi mo alam, yung TRICOM, 3 komite yan. Yung pronounce mo nga sa TRICOM, TRICOM. Hindi ko na lang pinapansin yung kahapon, mga kababayan, pero tawa ako ng tawa. Nagpapatunay lang talaga, Epifanio Labrador, na yung pananalita mo, puro yabang lang. Aminin mo na kasi. Hindi naman nakakahiya, mga kababayan. Siguro, mayroon pang, baka mayroon pang humahanga sa'yo. Pag halimbawa mo, aminin mo, na talagang duwag ka, na talagang nagkakamali ka. At yung mga sinasabi mo, ay puro kathang isip na kasinungalingan lang. Laban sa pumunuan ng Iglesia ni Cristo, laban sa INC, laban sa mga Duterte, at kay Congressman Marcolita. Gusto mo lang talaga mapansin, baka sakaling mayroong magpupundo sa'yo na isang politiko, o baka mayroon naman talaga, pero sa tingin ko naman, mga kababayan, wala ito kasi nga nagtatago, mahirap itong makontak, mahirap itong magbigay ng mahirap itong magbigay. Sabagay, yung GCash, baka GCash, kasi mahilig pala itong magpapadala na GCash sa mga kanyang mga followers, sa kanyang mga taga-suporta. Baka sakali. Pero sa tingin ko naman, mga kababayan, ito yung ginagawa
nitong si Epifanio Labrador na kunwaring matapang siya para mapansin siya ng mga demonyong nasa politika para bibigyan siya ng pundo. O, tingnan yung mga kababayan yung isang video niya na nagmamakaawa siya na sana suportahan siya, bigyan siya ng financial support para sa kanyang mga kasamahan para pampakain daw. Nagsalita pa siya. Ayun, ikuwento muna natin saglit. Sabi niya, "O mga kasama, commander, halin mo na kayo dito. Anong masasabi mo sa ganito? Ba, may commander ng dalawa lumapit. Ngayon, nagsalita. O ikaw, anong masabi mo?" Iniba yung boses niya. Kunwari, inipit yung boses niya. Kala siguro na, mga baliw tayo. O, ikaw naman, isang commander. Nagsalita naman. Anilekaya na naman yung kanyang boses. Pero, siya lang yun mga kababayan. Talagang gumagawa lang talaga ito ng kwento para makapanloko sa mga sumusuporta sa kanya. Yun yung katotohanan. Kaya yung kami, kung uulitin ko lang, kung sa iba mong mga taga-suporta, yung mga taga-suporta mong gabunggo ang utak, maloko mo yung mga yan, wag kami. Baka mamaya, ano pang masasabi ko sa'yo? Ako, hindi ako nagmumura kasi may mga batang nanonood. Mahirap naman mga kababayan na yung mga bata, yung mga matatanda na ginagalang natin, tapos madidismaya sa atin. Ito na mga kababayan, huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Sana, ito na. Ayun na. Marami nagtatanong hindi ko to pinapansin ng mga ilang linggo na. Bakit? Pero yun naman ang madalas nilang tanong. Anong tanong nila? Para po sa inyong mga kalaman, mga kababayan, para po hindi po kayo magtaka, o sa mga hindi kakalam, busy po kasi ako ngayon. Bakit? Dahil tulad doon ng sinabi ko, ako po ay may business din naman. Anong business yan? No, hindi lang po tayo nakapokus sa tawag nito, pagbablog. Tayo po ay may business. Anong business? Tayo po ay may, alam nyo na. So, yun. Ngayon, mga naman ko magagawa. Teka lang. Anong business mo, Epifanio Labrador? Ito itatanong ko lang din sa'yo. Kasi nga, napabalitaan natin yung mga sinasabi ni Bobong Tanasa na ikaw daw ay nakulong sa kasong na-involve ka sa illegal na droga. Baka naman ulit, nagbibinta ka na ulit ngayon. Baka yan yung negosyo mo. Nagtatanong lang. Kasi nga ikaw, mahilig kang magbintang. Ikaw, tatanungin din kita. Yung negosyo mo ba ay pagbibinta ng pinagbabawal na gamot? Dahil wala na si dating Pangulong Duterte, nakakilos na kayo ng maayos, siguro, baka lang baka bumalik ka na sa pagbibinta ng pinagbabawal na gamot, Panyong. Tuloy tayo. Tuloy. Natin ngayon, ito pong si Marco Beta. Matatawag ko pong Marco Beta sapagkat nangangamoy tae na po itong si Marco Beta. Nakatuloy lang. Alam nyo, kung maaalala po ninyo mga kababayan, kung batikusin niya, kung tirahin niya, kung siraan niya ang kapwa niya mga congressman, ganun-ganun na lang. Kung siraan niya, alam nyo, marami siyang pinos Pinagmukha pa nga niyang walang kwenta ang Quadcom Pinagmukha niyang mga namumulitika ang mga taga-Quadcom. Naalala ninyo? Siya'y nagmistulang abogado nito pong ni Sara Bulate. Kung maalala ninyo, kaya nga siya tinanggal sa committee. Ano komite? Iba yung iba yung landas na nilalakaran niya. Iba yung isip niya Talagang masasabi mo talagang parang may toyo. No? Parang may something sa utak talaga itong si Marco Beta. Teka lang. So, yung parang may something, parang ikaw yun Kung napapansin niyo yung mga kababayan, ito talagang may something talaga ito. Kung mapapansin niyo, kung makita niyo, ilagay ko lang yung picture diyan. Kung mapapansin niyo, yung face mask ngayon, dahil sa sobrang takot na nitong si Epifanio Labrador, dinoble niya na. Dinoble niya na.
Ayan, tamang termino. Dinoble niya na yung kanyang face mask. Bukod sa may face mask siya, halata naman natin yung may dalawang butas dito yung face mask niya. Yung kulay blue. Kabisado na natin ito. Tapos, nilagyan niya pa ng isang face mask, tube, na nakapatong sa kanyang face mask, mga kababayan. Talagang halatang halata mo. Panyong, huwag mo kaming paglulukuhin. Tatanggalin mo lahat ng mo, pati mo, sombrero mo tanggalin mo para... Kasi nga noon, mga kababayan, ang yabang nito. Kasi nga noon, mga kababayan, nung tinanggal yung kanya sombrero, may piklat siya sa noo. Nakita yung piklat niya. Inong may nakapansin, sabi ni Epifanio Labrador, ay, kung na magtanggal yung sombrero. Napapansin yung piklat ko, talagang mayayari ako nito. Makilala talaga kung sino talaga ako, yung totoong pagkatao ko. Kaya ikaw, Panyong, wag mo kaming paglulukuhin. Dahil kahit nga mismong anino mo, baka siguro takot ka na Huwag kang magtapang-tapangan, Panyong, kasi klarong-klarong maduwag ka. Sinisiraan niya, nilalabas niya yung kanyang mga komento doon sa network, network. TV network, ng INC. Nagkakamali, Channel 25 yun. No? Walang alam talaga. So, doon, kung sirain niya, kung palabasin niya, marami siyang hinayag na mga salita na nakakasira po. Sa Although, kasi yung kanyang mga sinasabi, hindi mo mahalata kapag mahina ang isip mo Pero sa totoo lang, madalas niyang pinatatamaan at halos sinisiraan ang Administrasyong Marcos. Lalong-lalo na yung mga ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. No? Madalas po niyang sirain sa kanyang programa o doon sa Net 25, madalas niyang sirain doon o nila ang ating mahal na Pangulo, ang Administrasyong Marcos. So, kaya nga maraming natawa. Sa totoo lang, binabasa ko po yung comments ng ating mga kababayan. Ayaw niya ng naninira daw. No? At sabi pa nga niya, darating daw yung panahon na wala na daw maniniwala sa akin. Totoo naman talaga kahit ngayon di ba? So, alam niyo mga kababayan, ano kaya ang tingin ni Marcoleta sa sarili niya? Di ba? Baka naman, Marcoleta, hindi mo napapansin na mas maraming naniniwala sa akin kesa sa iyo, bagamat congressman ka. Unang-una, ang sinasabi ko, totoo. Kesa sa sinasabi mo. Hindi mo lang matanggap na minura kitang putang ina mo ka. Yun lang ang hindi mo matanggap. Kaya ka nagagalit sa akin. Alam mo, kung murahin man kita ngayon at anumang oras na murahin kitang diputa ka, ikong malaking mata ka na mukha kang chihuahua, kulang yan sa ginagawa mong pagtatraidor o pagkampi sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan katulad ng mga Duterte. Sasabihin ninyo, naninira ako sa sarili ninyo. Kung totosin, kayo to. Kayo ang madalas na naninira. Hindi lang kayo mapatawag sa kamera dahil nga naman mayaman kayo. Kasi nga naman, may impluensya kayo. Hindi katulad ni Epifanio Labrador na isang simpleng tao, isang mahirap na tao na kaya nyo lang, di ba? Kaya nyo pag-usapan dyan sa kamera. Sa atin namang mga pagbabatas. Huwag niyong kalimutan na isa sa balakit at isa sa tinik ng Quadcom. Isa sa pumipigil at kumukontra sa inyo, yung malaking mata na yan. Kaya kung ako sa inyo dyan sa Quadcom o sa Tricom, huwag niyong pansinin yung tarantado na yan. Huwag niyong pansinin yung tarantado na yan. Baka nakalimutan ninyo, kayo mga iniidolo kong mga congressman. Sinisiraan kayo. Naririnig niyo naman, di ba? Dahil tinanggal. Yan mga kababayan di ba? Kunwari lang siya, matapang yung kanyang pananalita. Kulang na lang yan umiyak. Kung tutusin mga kababayan, dinadaan niya lang sa busis na parang matapang. Pero sa kaloob-looban niya, kung di lang siya siguro nahiya sa harap ng kamera,
Iyak na yan. Mag-iyak yan, maglulumpas yan. Maniwala kayo sa akin. Kulang na lang luluhod yan. Tapos sabihin, Tricom, huwag niyo naman pansinin yun si Congressman Marcolita. Dapat ako yung ano nyo kasi kakampi nyo ako. Tingnan mo yung mata niya, parang gatuldok na lang. Mabuti nga si Marcolita, sabi nasabihan niya, malaking mata, pero yung mata niya parang tuldok. Tuldok na lang. Yan yung mga tao na nagkukunwaring matapang. Paulit-ulit yung sinasabi ito. Nagkukunwaring matapang. Yung pismas nga niya, kung mapapansin nyo nga doble-doble na. May tube, may pismas, may sombrero. Kulang na lang talaga, pati yung mata niya, lagyan niya ng antipara. Alam niyo ba yung antipara? Yung para sa sumisisid. Sa Bisaya yung ano ba yung sa Tagalog? Bisaya, antipara kasi. Masyado kang mayabang. Hindi mo kami kayang kumbinsihin na matapang ka. Kasi nga, yung pagtatanggal mo pangalan ng pismas, di mo na magagawa yan eh. Ang totoong matatapang, mga kababayan, hindi nagtatago. O kahit nasabihin natin, magtatago ka sa lugar na yan. Pero yung pagmumukha mo naman, wag naman yung ganyan. Na pati mukha mo, tinatago mo. Nagpapatunay lang talaga na ikaw ay may pinagtataguan sa batas. Wanted ka kasi. Kaya ganyan ka. Tapos ngayon, yung business niya, mga kababayan, nagtitinda pala siya ngayon, baka ha, lagyan ko lang ng baka. Kasi hindi naman tayo katulad sa kanya na kahit na walang ebidensya ay sasabihin niya na totoo. Baka nagtitinda ulit ito. Kasi nga, yung kay Bubong Tanasan, involved ito sa droga, mga kababayan, noon. O baka ulit, bumalik na siya sa pagtitinda. O ba sa sa kalakaran. Involvement sa droga, mga kababayan. Yan siguro yung kanyang business na pinagayabang. Baka makita na lang namin dyan, magre-repack ha. Ito, babatuloy natin to. Tinanggal niyo siya sa pagiging membro ng komite. Anong komite? Sinabi tungkol sa inyo, pinalabas nila. Pinalabas nila. Ang inyong sinasabi, ang inyong ginagawa ay pamumulitika. Political harassment kuno. Kasama siya doon. Kasama siya at sangayon siya sa mga sinasabi ng mga Duterte, nila Bato, nila Bongo, nila Robin. Tapos sasabihin mo, Marco Beta, hindi ka sangayon sa naninira, putang ina mo ka. Kala mo, never mo ako matatakot, Marco Beta. Kung yung Panginoon mo nga, yung Panginoon mo, mas mataas pa yung tingin niya sa sarili niya kaysa kay Kristo. Pinagmumura ko nga, ikaw pang demonyo ka. Kung sirain nga ninyong mga iglesia ni Kristo, mga Katoliko, ganun-ganun na lang eh. Ayaw nyo pala na sinisiraan kayo eh. Kung sa tingin nyo sinisiraan ko kayo, ayaw nyo na sinisiraan kayo. Pero bakit? Kung papanoorin ng mga Katoliko yung mga pinagsasabi ninyo sa mga ninyo, akala ninyo hindi nasasaktan yung mga Katoliko ito yung sinasabi ninyo na mali ang sinasabi ng mga pare, mali ang ginagawa ng mga pare. May kasabihan tayo, kung ano tinanim mo, siya nga anihin mo. Kaya kung ano ang ginawa ninyo sa mga taong pinapatay ninyo, lalong-lalo na sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo, lahat ng pinapatay ninyo, sisingilin din yan sa inyo ng tunay na Diyos. Sisingilin sa inyo ng batas. Si Marcolita. Diyan lang muna, mga kababayan ha. Yung sinabi niya tungkol sa mga Katoliko, nasasaktan daw yung mga Katoliko sa tuwing binabatikos itong mga pare. Ako Katoliko ako, mga kababayan. Huwag mo kong lukuhin na pipan nyo. Mismo ako, Katoliko ako. Lumaki, binanyagan ako bilang isang Katoliko. Ano sinasabi mong nasasaktan? Ang gusto namin lumabas yung katotohanan. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, bihira na talaga akong magsisimba ngayon. Dahil nung nalaman ko na may mga pare na gumagamit ng droga. Katoliko ako, kaya hindi ako sinasabi mong nasasaktan. Tutusukin ko talaga yung mata mo pa ano-ano mo pa yan eh.
Ano, nakatingala pa yung mata nitong hindot na ito. Alam mo'y gatuldok yung mata. Tapos, sinasabi mo na lahat ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo, yung pagbibintang mo na may mga pinapatay, sisingilin kayo, darating yung araw na pagbabayaran nyo, sisingilin ko kayo, kasi kung ano yung tinatanim ninyo, yan yung inaani ninyo. Yun yung inaani. Sino bang umamin, mga kababayan, na isang mamamatay tao? Di ba siya mismo? Siya mismo. Sabi niya, ang napatay daw ng baril na pinakita niya noon ay nasa 49 na. Pang 50 si Arne Tevez, pang 51 si Pride Henry Tevez. O sino ngayon yung mamamatay tao? Ikaw mismo umamin, nakulong ka dahil nakapatay ka ng tao. Ibitay natin kayo ito sa puno ng malunggay itong taong ito. Napakasinungaling itong hindot na itong tao na ito. O ulit, mga followers, mga taga-suporta nitong si Epifanio Labrador, isipin nyo nga kung ano yung sinasabi nito. I-analyze nyo nga. Wala naman itong alam eh. Lahat ng mga sinasabi nito ay hindi talaga tumutugma. Sa kanya, yung pagmumura lang, minumura niya yung tao. Minumura niya. Wala namang naibigay na na totoong dahilan. O tinanggal si Congressman Marcolita sa lahat ng committee na kung saan membro si Congressman Marcolita. Sino yung umaabuso sa kapangyarihan? Si Congressman Marcolita ba? Siya na yung tinanggal, siya pa yung abusado. Oh. Ang utak nito, mga kababayan, talaga. Hindi ito bara sa akin. Yun na nga lang, mga kababayan, hanggang dito lang muna, At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Maraming komento rito tungkol kay Panyong, Parang katulad din ito ni Mike Abby. Siguro, itong si Panyong, doon ito humuhugot ng idea kay Mike Abby. Ang kaibahan lang nila, mga kababayan, itong si Epifanio Labrador ay nagmumura ng kunwari napakatapang. Pero duwag naman. Si Mike Abby naman, simple lang tumitira, pero grabe yung fake news, mga kababayan. Sobra. Parehas lang dalawa. Walang hiya gumawa ng fake news. At yun na, mga kababayan, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang tayo at magbabasa tayo ng mga ilang komento. Shoutout kay Samuel Dakigan. Takot yan, sabi ni Samuel Dakigan. Shoutout na rin kay Miraflor Soto. Talaga si Panyong tago ng tago parang daga, nagtago sa lungga. Totoo yan. Shoutout na rin kay Trafalgar Water. Bibigyan bilis kaso General Torre, bigat kaso saka ano ba to? Tapusin na itong basahin natin to. Kaso saka bastusan yan kay Rua Duterte, vote senador ay may kapag sulbyan. May punto ka. Pag talagang maibalik niya si Pangulong Duterte dito sa ating bansa, tapos ibubunyag niya na itong si Marcos ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Baka sakali pa yan, 50-50 pa yan. Baka sakaling makumbinsi niya tayo. Pero Marcos pa rin yan, alahalahanin ninyo, isa pa rin Marcos yan. Pero pag gumawa siya, halimbawa na maibagsak niya yung kanyang kapatid, patunayan niya na isang mandurugos, tawag nito, mga kababayan, drugista, gumagamit ng pinagbabawal yung kanyang kapatid, baka sakali. Shoutout na rin kay Angel Mapagpala. Shoutout, magpatuloy nga takot. Yan si Epifanio, yung dumalo pa sa hearing kaya sa hearing ng TRICOM. Yan ang sabi ni Angel Mapagpala. Shoutout na rin kay Josephine Comilius. Hala, bumaliktad si Abby na hinto na ang bayad dahil ano ba 'yon? Dahil sa PDP laban. Dahil ano to? Sana ba 'yun? Nawala. Ito na, basahin na natin yung iba.
kay Abinio Cabanilla. Taktika nila yan sa politika. Kaya tayo, mga Duterte, both straight tayo sa PDP laban. Yan ang tama talaga. Tama. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Milau Raya. Team Duterte, sulit po. Sulit Duterte tayo. Shoutout na rin kay Flexton. Both straight lang kami sa PDP. Duterte Slate Ilocano from Isabela. Uy, tagahin mga Ilocano, Isabela. Oy, shoutout sa mga taga Isabela. Sa lahat ng mga Ilocano, huwag kayong magpauto sa inyong kababayan na isang bangag. Huwag kayong basta-bastang bumuto sa mga senatorial candidate ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakikita natin kung anong nangyayari sa ating bansa ngayon. Lalo tayong naghirap, puro na lang politika. Pag mali nila ay hindi nila pinag-uusapan, katulad nila ng BICAM, ng PhilHealth. Yan dapat yung inuuna mga kababayan, hindi yung mga pamumulitika, hindi yung sinisira nila itong pamilyang Duterte. Dahil pag nasira nila yung pamilyang Duterte, ipangako nila sa atin na maging 20 yung kilo ng bigas. Di ba mga kababayan? Wala rin nangyayari. Lalo lang nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Bagay, ayun nga kay Senator Bato de la Rosa, 20% lang sila, tayo ay 80%. At shoutout na rin kay Ma'am Bergie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Mami Di Saburbi, kay Mama Joyce ng Japan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce. At yun nga hanggang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God save the Philippines.